Maraming mga notable NBA player ang napili sa mababang draft pick. O sabihin na natin na napili sila pero halos patapos na ang first round o second round. Kapag ganun, may mga dahilan na nakikita ang mga scout. Kaya hindi kaagad sila napipili sa draft. Gaya ng skill sets, basketball IQ, conditioning at maturity sa laro. Pero kahit ganun, yung iba sa kanila ay naging matagumpay ang basketball career. Nagkaroon ng mga individual awards gaya ng MVP, naging All-Star, at yung iba pa ay naging parte ng Hall of Fame after magretiro. Ito ang patunay na hindi porket mababa ang draft number mo ay wala ng pag-asa na magtagumpay sa NBA. Narito ang mga listahan ng mga notable NBA player na napili sa mababang draft pick pero naging matagumpay pagpasok ng NBA. At kung bago ka pa lang dito sa ating channel, ay inaanyayahan kita na mag-subscribe at i-hit mo na din yung notification bell para updated ka sa paparating nating mga videos. Unahin na natin sa listahan si Manu Ginobili. Siya ay na-draft sa second round noong 1999 bilang pang 57 pick ng San Antonio Spurs. Sa kanyang 16 season na paglalaro sa NBA, si Manu Ginobili ay nagkaroon ng 4 na championship sa kanyang buong career. 2 beses naging All-Star at nakasama din sa NBA Hall of Famer after magretiro. At noong 2008 ay napanalunan pa ni Manu Ginobili ang 6 Man of the Year award. Bagaman nagsimulang bilang bench player ng San Antonio Spurs, kinalaunan ay pinagkatiwalaan ni Greg Popovich si Manu Ginobili at naging isa sa mga anchor ng koponan tungo sa kampyonato. Kinilala rin si Manu bilang isang clutch player dahil wala itong takot maglaro kahit pa may iniindang injury at walang kaba sa mga pressure moments sa laro. Si Manu Ginobili din ang isa sa nagpasimula ng Eurostep sa NBA na ngayon ay marami nang gumagawa nito. Dito rin nakasama ni Manu Ginobili si Tim Duncan at Tony Parker para bumuo ng Big 3 at maging dynasty noong year 2000 era. Si Draymond Green naman ay napili sa second round noong 2012 bilang pang 35 pick ng Golden State Warriors. Sa ngayon si Draymond ay naglalaro pa rin sa NBA para sa kanyang koponan na Golden State Warriors. Bagaman undersized sa kanyang position, si Draymond ay nakilala sa kanyang malagkit na depensa na kahit anong position ay kayang bantayan. Meron din itong mataas na basketball IQ at ito ang pangunahing dahilan kung bakit siya ang vital piece sa tagumpay ng Warriors. Hindi man siya kilala sa opensa tulad ni Stephen Curry at Klay Thompson, pero ang kanyang depensa, playmaking at pagiging vocal leader ng team ang siyang nagiging puso ng sistema ng Warriors. Sa ngayon ay meron ng 4 na championship si Draymond Green, 4 na beses naging All-Star at naging Defensive Player of the Year noong 2012 at parte ng dynasty ng Golden State Warriors kasama si Steph at Klay. Si Dennis Rodman naman ay na-draft noong 1986 sa second round bilang pang 27 pick ng Detroit Pistons. Naging 5-time NBA champion, 2 kampyonato para sa Pistons at 3 naman para sa Chicago Bulls. Si Dennis Rodman ay nakilala sa kanyang mahigpit na depensa na kayang bumantay ng multiple position, mapa center, forward, or kahit guard ay walang kawala kay Rodman. Kaya naman nanalo ito ng Defensive Player of the Year ng 2 beses at naging 2-time NBA All-Star. Hindi man siya scorer kagaya ng iba, ngunit napakalaga ng presence niya sa court dahil sa kanyang rebounding. Bagaman si Rodman ay undersized sa kanyang position, ay ginamit ito ng Bulls na advantage dahil sa kanyang liksi at timing sa rebound. Katunayan ay nakuha niya ang 7 straight rebounding titles mula 1992 hanggang 1998 at hindi rin matatawaran ang kanyang energy at hustle sa game na nagre-resulta sa panalo. At after ng basketball career ni Dennis Rodman ay napabilang ito sa NBA Hall of Fame. Si Marc Gasol naman ay na-draft sa second round noong 2007 bilang pang 48 pick ng Los Angeles Lakers. Ngunit trinade din agad sa Memphis Grizzlies kapalit ang kanyang nakatatandang kapatid na si Pau Gasol. Sa basketball career ni Marc Gasol ay nagkaroon siya ng isang championship bilang parte ng Toronto Raptors na nagkampiyon noong 2019. Pero nung nasa Memphis Grizzlies pa si Marc Gasol ay nakilala siya sa pagiging versatile big man at rim protector ng koponan na mayroon kakayahan sa playmaking para makagawa ng opensa para sa koponan. Si Gasol ay mayroon ding mataas na basketball IQ na kayang bumasa ng depensa at opensa ng kalaban, na kayang magpabago ng tempo ng laro.
Si Gasol ay naging 3-time All-Star at naging Defensive Player of the Year noong 2013. Sa era din ni Marc Gasol nagsimula ang hit and grind ng Memphis, kasama sina Zach Randolph, Tony Allen, at Mike Conley, at niretiro din ang jersey ni Marc Gasol sa Grizzlies franchise noong 2024 bilang pagkilala sa kanyang naiambag sa koponan. At ang panghuli ay si Nikola Jokic na napili sa draft sa second round noong 2014 bilang pang 41 pick ng Denver Nuggets. Siya ang tinatag ngayon na best second round pick ever dahil sa kanyang mga achievement at pagiging dominant big man sa modern basketball. Pero noong una ay marami ang nagdududa kay Nikola Jokic kung magiging epektibo ba ito sa NBA dahil nakita na mabagal ito sa laro at hindi athletic kagaya ng iba. At isa pa dito ay galing ito sa Europe at hindi masyadong kilala. Hanggang sa dito nagkamali ang mga scout at mga team owner sa hindi pagpili sa kanya. Dahil makalipas ang mga ilang taon ay unti-unting lumabas ang galing ni Nikola Jokic at dito nga ay nanalo siya ng MVP ng 3 beses noong 2021, 2022 at 2024. Siya rin ang naging NBA champion noong 2023 season at napili bilang Finals MVP. Naging All-Star ng 6 na beses at kinilala bilang isa sa pinakamagaling na passing big man sa NBA.